So, tigisang slide po tayo. Sa aking, mauna po tayo kay Sister Charm, si Ate Hazel, si Sister Maricel, Sister Myla, Sister Nova, and Sister Sharon. Ang dalawang saksi. Verse 1 to 3. Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabihan, "Tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana, at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Isusugo ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw ay ipahahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos." Mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraay, mamamatay ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aaon ang halimaw na nasa napakalalim na hukay at magkikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod, na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi papayag ang mga ito na malilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Magdiriwang sila at mabibigyan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Pagkalipas ng 3 kalahating araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. "Umakyat kayo rito," at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Verse 13, "Nang oras din iyon ay lumindol ng napakalakas at napakawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluluhati nila ang Diyos ng kalangitan." 14, "Natapos na ang ikalawang lagim at ang 3 lagim ay malapit na." Ang 7 trumpeta. 15, "Pagkatapos ay hinipa ng 7 anghel ng kanyang trumpeta, sa langit ay may malalakas na tinig ng nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon, at ang kanyang Kristo maghahari siya magpakailanman." 16, "At ang 24 na matatandang pinuno na nakaupo sa kanilang trono sa kaharapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Kanya." Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang kasalukuyan at ang nakaraan. Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo. Dahil dumating na ang panahon ng iyong poot, ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang. Sa lahat ng may takot sa iyo, dakila man o hamak, panahon na upang
wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig, at nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang kaban ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlat, lumagundong, kumulog, lumindol at umulan ng batong yelo. So maraming salamat po mga kapatid sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So mag-recap po muna tayo. So nakita po natin sa interlude last week ang pagkakita ni Apostle John ng panibagong vision. And this time, nasa lupa ng vision niya dahil nakita niya ang strong angel na bumaba mula sa langit na may dalang maliit na libro or scroll na naglalaman ng mga susunod pang mangyayari. Natalakay din po natin ang 7 peals of thunder na maaaring si God nga po yun. At may sinabi ang 7 peals of thunder na itong mga to kay Apostle John. Pero sinabihan po siya ng boses mula sa langit na maaaring galing naman ito kay Jesus Christ or pwede rin po na kay God the Father or sa isang anghel daw na huwag daw itong isulat. So gusto ko lang po palang itama yung sinabi ko na nagsalita si God the Father na parang thunder noong nasa cross si Jesus. Mali po pala yung location. Wala pa po siya sa cross sa pagyayaring iyon na nagsalita si God the Father na parang thunder. Bali, papalapit pa lang po ang crucifixion doon. Kaya pinepredict niya ang mangyayaring kamatayan sa kanya. Mababasa po yan sa John 12:28. Sinabi po niya doon sa Ama na sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Then isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. So narinig po ito ng mga taong naroon na kasama niya, pero hindi po nila naunawaan ang sinabi ng tinig. Akala po nila thunder to or kulog lang. At yung iba naman, iniisip nila na nagsalta sa kanya ang isang anghel. So pasensya na po dahil na-mix up ko po yung mga pangyayari. Kaya kailangan ko po itama dito dahil baka mamuti ang mga mata nyo sa kakahanap. Hindi nyo yan makikita kahit saan sa scripture. So sinabi talaga yun ni God the Father, pero wala pa po siya sa cross noon. Okay? So ngayon dumako naman po tayo sa chapter 11. Sabi ng karamihang Bible study teachers, isa daw ito sa pinakamahirap na chapters. Yun ang sabi ni si Pastor John. Totoo po na talagang mahirap nga siya. Medyo nahirapan din ako. At medyo sensitive din siya. So ngayon, ang sabi din po nila, ito daw pong chapter 11 ang kalagitnaan ng 7-year tribulation or yung tinatawag na Great Tribulation. Nabanggit ko po dati na ang paniniwala naman ng ibang Bible scholars na nag-start ang Great Tribulation sa mga trumpets dahil wala ng human agents na ginagamit si God dito para sa kanyang judgment. Pero alinman po sa dalawa ang tama, isa lang po ang sigurado. Ang mga huling trumpets, yung pong 3 woes, yung pong 3 woes, yung 5 to 7, ay pasok po sila sa Great Tribulation. Actually, yung pong 7th trumpet, hanggang po yan, chapter 20, yung pong sabi ni Pastor John. Kasi sakop po ng 7th trumpet, yung 7 bowls judgment. So itong mga nangyayaring interlude na ito or break, ano po sila? Tulad ng sabi ko, parang sa mga school program, break po sila. Dito naman, break po sila sa chronological flow ng mga pangyayari. Instead, ipakita ng author ang mga judgment na sunod-sunod, nagbibigay po siya ng break or interlude para ipakita ang iba pang mga pangyayari na nangyari na in the past or yung mga mangyayari sa kasalukuyan or yung mga mangyayari pa lamang sa hinaharap. Bale, sa pagpo-pour out po ng judgment ni God, may mga kasabay pang pangyayari ang mga ito na gustong ipakita ni Apostle John sa atin. Sa literature, tinatawag po ito na parenthetical information. In other words, the author interrupts the chronological flow of events in order to provide readers with additional information that he believes they need to know. Ibig sabihin, habang pinabadala ang mga judgment na ito, mayroon pang ibang nangyayari. So parang ganito po yan. Nagbibigay ako ng example. Nagse-celebrate ng birthday si Sister Maricel, di po ba, November 1. At the same time, sineselebrate din ang New Year's Eve. Kumbaga, hindi lang ang birthday niya ang event. May iba pang pangyayaring nagaganap bukod doon. Ganon din po dito. Habang ibinubuhos ni God ang judgment niya sa mundo, may iba pa siyang ginagawa. And as usual, nakabalance po ang kanyang pagbubuhos ng wrath sa kanya namang mercy and love. Kaya makikita po natin sa ating pag-aaral niyan na patuloy po siyang nagliligtas ng mga tao niya.
At dahil nasa midpoint na po tayo ng tribulation, gustong ipakita ngayon ni Apostle John yung mga hindi po natin nakita sa first half of tribulation na nangyari kasabay ng pag-open ng first seal. Nandun po yung pag-rebuild ng temple, hindi po natin nakita yan sa mga previous chapters. Pero pag-aaralan po natin dito yan. Ang pag-prophesy ng 2 witnesses for 3.5 years or sa first half ng tribulation. Makikita din po natin dito yan. So dahil yun nga po, sinabi ko kanina, dahil medyo masera niya po yung kakatamong topic, kaya ating words na alikre po pwedeng banggitan. Kaya ginamit ko pong Balamo nickname or palayo do. Maselan po kasi kay ni ME. Alitala pwedeng i-open nga luwang paniniwala, lalo na ding ME, pota ilako de po yung Bible study or mas na malalaping mangyari. Kaya makiramdam ko pong masalese yung kapatid, okay? Uling yun po pwedeng i-share brother mo yan kay YT. So now, i-break down na po natin ang ating passages, okay? So verses 1 and 2, ang sabi po dito, "Then there was given me a measuring rod like a staff, and someone said, 'Get up and measure the temple of God and the altar, and those who worship in it. Leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the nations, and they will tread underfoot the holy city for 42 months. So occasionally, dito sa Book of Revelation, makita po natin, sometimes may active participation or active role si Apostle John sa kanyang vision. Like last week, yung pagkain niya ng small book at pag-utos sa kanya to prophesy. Ganun din po dito sa chapter na ito. May active participation din po si Apostle John dahil binigyan siya ng measuring rod like a staff. Rod in Greek is kalamos. A reed, at ito po ay ginagamit bilang a reed pipe or flute, a reed staff or tungkod, a measuring reed or rod, pansukat, and a writing reed, a pen. So ito pong reed na ito ay may similarity sa halamang tambo or bamboo sa atin. Napayat, tumataas po ito hanggang 15 to 20 feet. Lightweight lang po ito pero matigas at matibay po ito kaya ginagawa nila itong panukat or walking staff. Yun, or tungkod, yan po. Yan. At sa panahon po nila, kung isi-shave down po nila ito para lumiit, nagagawa po nila itong panulat. Dito sa verse na ito, ginamit po siyang panukat ni Apostle John dahil inutusan po siya to measure the temple of God and the altar and those who worship in it. Yung part po, yung part po na binulugan ko, yung color red, ang part na pinapasukat lamang kay Apostle John. So, hindi po ang buong temple ang pinasukat. Tignan muna po natin ang iba't ibang bahagi or areas ng mga naunang dalawang Jewish temples. Okay? Ayan. Makita po sa picture na ito ang most holy place or Holy of Holies. Ito, sandali lang. Yan, i-light ko siya. Ito po yun. Yan. Yan po yung most holy place or Holy of Holies. At kasama na po diyan, kasama niya po diyan yung holy place, nagse-separate lang po sa kanila yung cortina. Ito po yung cortina na nagse-separate dito sa holy place. At dito sa holy place naman po, makikita diyan po nakalagay yung mga yung mga furniture nila like yung menorah, showbread, tsaka yung golden altar of incense. Ito po 'yan. Dito po sa most holy place or yung mas kilala sa Holy of Holies, ang pwede lang pong pumasok dyan ay ang kanilang high priest na pag-aralan na po natin yan. At mangyayari lang po yun every, once a year lang po sa Day of Atonement. So, ang tawag po dyan sa binulugan ko niya yan, ay Temple of God. Di po ba sinabi niya kanina ay bilugan niyo yung Temple ni God? So yan po, kasama yan, ang Temple ni God. Then may hagdanan po yan. Ito, kung nakikita niyo po, ito yung may hagdanan niya. Ayan. Papunta naman po yan sa court ng mga priest. Ito po yung hagdanan papunta sa court ng mga priest. Ito yung court ng mga priest. At nandyan din po yung brazen altar kung saan ginagawa ang sin offering. Ayan. Then may hagdanan na naman po yan. Ito na naman po yung hagdanan. Papunta naman po dito sa court of Israel. Ayan, yan po yung court of Israel. Then another stairs, papunta naman po sa court ng mga Jewish women. Ayan. So and finally, the court of the Gentiles. Kung hindi po ako nagkakamali, both sides yung court ng Gentiles na yan. Kaya malawak po yan, especially sa Herod's Temple.
Ang mga non-Jews or mga Hentil ay bawal pong lumabas sa designated area na ibinigay sa kanila, at yun nga ay ang Court of the Gentiles. Kamatayan po ang kaparusahan sa sino mang mahuli na Gentiles na pumasok sa lugar ng mga Hudyo. Ito dito. Ito po yan. Pag pumasok sila dito, kamatayan po ang parusa dyan. Kung natatandaan po nyo, nagalit ang mga Hudyo kay Apostle Paul dahil pinaratangan siya na nagpapasok siya ng hindi Hudyo sa loob ng temple. Dinungisan daw niya. Ito, ang sabi po nila, mababasa po yan sa Acts 21 verses 28 to 29. So ito lamang po, itong binulugan ko po na ito, ang pinasukat kay Apostle John. So obviously, hindi po literal na susukatin niya ang temple para malaman ang physical dimension nito. Dahil wala naman po siyang ibinigay na sukat. Parang symbolism lang ang sinabi dito na sukatin niya ito. Sa Old Testament, dalawa po ang ibig ipahiwatig ng pagsusukat sa isang bagay. Una, pagpapahiwatig po ito ng destruction o judgment sa bagay na sinukatan. Ibig sabihin, nililimitahan ang distraction or judgment sa particular area or particular city, location, or particular people na sinukatan. Basahin po natin. Pakibasa po, Sister Charm. 2 Samuel 8. Natalo rin ni David ang mga Moabita. Nakahanay na pinahiga niya ang mga ito sa lupa at sinukat niya ang mga ito sa pamagitan ng isang lubid. Ang mga napabilang sa sukat na 2 lubid ay pinagpapatay. Ito pa po, pakibasa po, Ate Hazel. Tinanong ako ng Panginoon, Amos, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, hulog po. Sinabi niya sa akin, batay sa aking panukat, hindi matuwid ang buhay ng mga mamamayan kong Israelita. Kaya ngayon, hindi ko na sila kaawaan. Gigibain ko ang mga sambahan sa matataas na lugar na sinasambahan ng mga Israelita na lahi ni Isaac. At ipapasalakay ko sa mga kawan ng Israel ang kaharian ni Haring Jeroboam. So sa dalawang binasa po natin na passages, ang pinapakita po nun ay distraction or judgment ng Panginoon sa mga pinasukatan niya. Pangalawa naman po na ibig sabihin ng pagsusukat is magpapakita po ng ownership or preservation, protection, and favor sa bagay na sinukatan. Mababasa po yan sa Zechariah 2 verses 1 to 5. Pakibasa po, Sister Myla. Nang muli akong tumingin, may nakita akong lalaking may dalang panukat. Tinanong ko siya, saan ka pupunta? Sumagot siya, sa Jerusalem. Susukatin ko ang luwang at haba nito. Pagkatapos, umalis ang anghel na nakikipag-usap sa akin at sinalubong siya ng isa pang anghel. At sinabi sa kanya, magmadali ka, sabihin mo sa lalaking iyon na may dalang panukat na ang Jerusalem ay magiging lungsod na walang pader dahil sa sobrang kanyang mga mamamayan at mga hayop. Sinabi ng Panginoon na siya mismo ang magiging pader na apoy sa paligid ng lungsod ng Jerusalem at siya rin ang magiging dakila sa bayan na ito. So ibig sabihin po nito, si God ang magpoprotekta dun sa pinasukat. So instead na sukatin, si God na ang poprotekta sa lungsod po na yon. So yung preservation, protection, and favor, ang gustong ipahiwatig po ng verse 1. So yung pagsusukat ni Apostle John dito ay pagpapakita ng ownership at na pag-aari po sila ng Panginoon, ng mga Hudyo. Protektado po sila nito. Baka naman po sabihin nyo, paano na-measure ang mga tao? Ibig lang pong sabihin nun, sila ay binilang. Okay? So measuring out the temple shows that God has plans for it at sa mga taong kasama na sinukatan dito. At isa sa mga plano po ng Diyos ay ang redemption ng Israel, ang kanya pong pagliligtas sa kanyang mga chosen people, na mababasa po sa Romans 11 verses 2 to 27. Kinatdown ko na po pero medyo mahaba po to, pasahin po natin. So ang una pong babasa ay si Sister Maricel and then si Sister Nova. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang mga mamamayan na simula pa'y pinili na niya. Hindi niya ba natatandaan ang sinasabi sa kasulatan na inireklamo ni Propeta Elias sa Diyos sa mga Israelita? Ang sabi ni Elias, Panginoon, pinatay po nila ang iyong mga propeta at winasak ang iyong mga altar.
Ako na lamang po ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Pero ano ang sinagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 70,000 Israelitang hindi sumasamba sa Diyos ang si Baal. Ganyan din ngayon, may mga natitira pang mga Israelita na tapat sa Diyos na pinili niya dahil sa kanyang biyaya. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo, para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito ay hanggang makumpleto lang ang kabuwang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya kay Kristo. 26. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel gaya ng sinasabi sa kasulatan. Magmula sa Zion ang tagapagligtas, aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. 27. Gagawin ko ang kasunduan nito sa kanila sa araw na aalisin ko ang kanilang kasalanan. Wow. So may future plan po ang Panginoon sa mga chosen people niya. Nabasa po natin na laging nagtitira ng remnant si God sa mga tao niya. Ganyan din po ang mangyayari sa tribulation time. May mga remnant ang Israel na isisave ng Panginoon na makikita natin sa chapter 12. Ito po ang sabi dito, nang makita ng dragon na itinapon na siya sa lupa, ang dragon po dyan, si Satan, okay? Tinugis niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Ang bansang Israel po ang tinutukoy dito na babaeng nanganak at ang anak na lalaki si Jesus Christ. Dahil si Jesus ay galing po sa lipi ng mga Hudyo. Ngunit binigyan ng babae ng 2 pakpak na tulad sa malaking agila upang makalipad sa isang lugar sa ilang na inihanda para sa kanya. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 taon, malayo at ligtas sa dragon. So ito yung supernaturally na pagliligtas po ng Diyos sa mga tao niya. Dahil dito, nagbuga ang dragon ng maraming tubig, parang baha, upang tangayin ang babae. Pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito ng malalaki at hinigop ang tubig na galing sa bibig ng dragon. Ibig sabihin po nito sa Great Tribulation, yung protection ng Panginoon ay nasa mga tao lamang niya, sa mga Hudyo. So miraculously, isisave po sila ng Panginoon at itatago sila sa wilderness. Marami pong nagsasabi na sa Petra Rock daw po sila, also known as Rose City, doon daw po sila itatago. Sa may ano po yan, sa may Jordan, part po yan ng Jordan. Then ano pa po ang mapapansin natin sa verse 1? Makita po natin dito sa verse 1 na mayroong temple. Sa ngayon, walang temple na nakatayo sa Jerusalem na pag-aari po ng mga Hudyo. So magkaroon po muna tayo ng konting historical background patungkol sa kanilang temple, yung pong temple ng mga Hudyo. Ang pinakaunang temple ay itinayo po ni Haring Solomon na mababasa sa 1 Chronicles 22 verses 2 to 5. Winasak po ito ng mga Babylonians noong 586 BC na mababasa naman sa 2 Kings 25:9. Then ginamit ng Panginoon si King Cyrus ng Persia para payagan ng mga Israelites na itayong muli ang kanilang temple na mababasa sa Ezra 1 verse 2 sa pangunguna po ni Zerubbabel na leader ng tribe ni Judah kasama ang itinalagang high priest nila na si Joshua. Then over the next 400 years, kung saan tahimik po ang Diyos at hindi siya nagpaparandam sa mga tao niya, series of Gentile rulers alternately build up and defiled the second temple. Dahil nga po hindi naman po sila mga Hudyo, kaya yung practices ng mga Gentile rulers na ito ay taliwas sa utos ng Diyos. Kaya nadudungisan or nadedefile ang temple dahil sa kanila pong mga practices or sa kanilang mga ginagawa. At noong 39 BC, kung saan napasa kamay na ito ni King Herod, pinapatay po niya ang napakaraming pari at mga supporters ng mga Hudyo. Pero binawalan din naman niya ang mga Roman soldiers na pumasok sa sanctuary dahil kinoconsider po ni Haring Herod ang kanyang sarili bilang isang Hudyo. Kaya binawalan niya ang mga Gentiles na pumasok sa sanctuary para hindi ito ma-defile. Kung babasahin po niyo ang kanyang biography, sinusunod daw po niya ang law and lifestyle ng mga Hudyo. Then in 2019 BC, nag-propose si Haring Herod na i-renovate ang second temple na ito. Kaya yung iba, kinoconsider po nila na third temple ang Herod's temple at hindi second temple. At ang tribulation temple naman po ay fourth temple daw. So third man po or fourth ang itatayong temple sa tribulation, isa lang po ang sigurado. Meron pong temple.
Kailangan po na may tribulation temple para ma-accomplish ni God ang plano niyang pag-redeem sa mga remnant ng Israel. Marami din pong propesiya patungkol dito sa tribulation temple na ito na mababasa po sa Old Testament. Pero magbibigay lang po ako ng isa. Sa Daniel 9:27, pakibasa po, Sister Sharon. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. Okay? Then inulit po iyan. Yung pong sinabi ni Prophet Daniel, inulit po yan ni Jesus Christ sa Matthew 24 verses 15 to 16. Pakibasa po, Sister Charm. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. At may nasabi din po patungkol dito si Apostle Paul. Pakibasa po, Ate Hazel. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili ng lahat sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. So malinaw po sa mga nabasa nating passages na may tribulation temple. Ang tinutukoy pong personality dito sa mga nabasa natin ay walang iba kundi si AC. Okay, I hope nakuha nyo kung sino po si AC. And the AC is going to negotiate a 7-year covenant with Israel. This covenant is going to be an Israeli-Palestinian peace treaty. Natatandaan po ba nyo ang rider ng White Horse? Ano po ang dala niya? Peace. And this treaty will not only guarantee peace for Israel, kundi papayagan din po ng AC ang mga Hudyo na itayo muli ang kanilang temple sa site that is known as Mount Moriah. Or mas kilala po siya sa tawag na Temple Mount, kung saan dating nakatayo ang mga naunang Jewish temples. Kung sa kalagitnaan po ng 7-year tribulation na ipapahinto ni AC ang paghahandog ng mga Israelites na nabasa po natin kanina, then isa lang po ang ibig sabihin nito, may tribulation temple. Dahil sa temple lang po ginagawa ang paghahandog ng mga offerings and sacrifices. So maraming naniniwala na Bible scholars na magkakaroon ng tribulation temple sa Mount Moriah. Ang problema lang po nakikita nila dito ay paano ito mangyayari kung sa kasalukuyan ang nakatayo po doon sa Mount Moriah ay ang DOR na pag-aari ng mga M. Okay? So tignan nyo na lang po yung nasa screen. Hindi ko na binanggit yung buong ano. Ang sabi naman po ng iba, hindi naman daw imposible na mangyari ito. Kahit ilang araw lang daw ibigyan ng ang mga Hudyo, magagawa daw po nilang itayo ang kanilang templo, lalo at advance na daw po ngayon ang mga kagamitan sa pagtatayo ng building. At isa pa, lahat po ng gagamitin nila sa loob ng templo ay kumpleto na. Makikita po yan sa Temple Institute. Ang Temple Institute at ang Temple Mount and Eretz Israel Faithful Movement, ang dalawang main Jewish organizations responsible for making the preparations of the Third Temple and the reinstatement of sacrificial worship. So handang-handa na po talaga ang mga Hudyo para sa Third Temple. Ang kailangan na lang nila ay permiso at pwesto para maitayo na nila ang Jewish Temple sa Temple Mount. At ito ay mareresolbahan sa peace treaty na i-offer po ng AC. Okay? Ang sabi po ng iba, hindi daw literal na temple ang tinutukoy dito. Pero tandaan po natin, hindi po sila pwedeng mag-sacrifice kung walang physical temple. At ang sabi naman ng iba, ang Herod's Temple daw ang tinutukoy dito. Pero malabo po yun. Dahil nung isulat po ito ni Apostle John, 25 years or so na pong hindi nag-exist ang Herod's Temple. Wala na po silang temple dito. Kaya ito po ay future temple na itatayo sa tribulation. So dito po, sa verse 2,
ang sinasabi ng mga ibang Bible scholars na major compromise na gagawin ng mga Hudyo in order to rebuild their temple. At magiging possible ang peace treaty na ito dahil po dito sa verse 2. Ang sabi dito, leave out the court which is outside the temple and do not measure it, for it has been given to the nations. And they will tread underfoot the holy city for 42 months. Notice that Apostle John was specifically told not to measure the outer courtyard. Why? For it has been given to the nations. So basically, ang gustong sabihin po niyan is hayaan na ang outer courtyard sa mga kasalukuyang nandoon na may control ngayon doon sa Mount Moriah. At yun nga ay ang mga M. Ito po yung pinakita kong picture kanina. Ito po ang compromise na gagawin ng mga Hudyo. Hayaan nila ang outer court sa mga M dahil kasalukuyan ngang nakatayo doon ang kanilang pag-aari. At papayagan naman sila ng mga M na makapagtayo ng kanilang temple. At yun po ang compromise. Bakit? Dahil magko-coexist ang pag-aari ng mga M at ang templo ng mga Hudyo sa Mount Moriah. Baka ang tanong po nyo, paano mangyayari yon? Papayag ba ang mga M na gibain ang kanilang pag-aari doon? Hindi po. Napaka-imposible po noon dahil warang kapalit noon. Pero hindi po kailangan gibain ang DOR para maitayo ang third Jewish temple sa mismong spot or location kung saan itinayo ang mga naunang Jewish temples. Noon ito po ay nakikitang problema ng mga Bible scholars and most Christians because they believe, they have been taught that the DOR and the Jewish temple cannot coexist upon the Temple Mount as long as nag-i-exist po ang pag-aari ng mga Moon or M. So kailangan munang gibain ito para maitayo ang Jewish temple dahil ang paniniwala po nila noong unang panahon na yung pag-aari ng mga Moon, ito po yung mga M, ay nakatayo sa mismong Holy of Holies. For 13 centuries, ito po ang paniniwala ng mga Bible scholars. Until lately, may mga archaeologists na nag-contend po nito. Hindi na po ganyan ang paniniwala ng ibang archaeologists. Isa na po dyan si Asher Kaufman. Ayon po sa kanya, yung po sa kanyang pag-aaral, ayon po sa kanya, ang DOR daw po ay hindi daw sa mismong Holy of Holies ito nakatayo. Ang Holy of Holies daw po, or yung original location ng first and second temple, ay approximately 100 yards north of the DOR. Yan po. Yan pong binulugan ko. Yan daw po yung original, sabi niya. Yan daw po ang original location ng dalawang previous Jewish temples. Alam niyo po ba kung ano ang iniingatan ng mga M dyan dito sa kanilang DOR? Ito. Alam niyo po ba kung anong iniingatan nila dito po sa kanilang DOR? Ayan. Ang sabi po ng mga M, makikita daw dyan ang foundation stone kung saan nakalagay ang Ark of the Covenant sa may Holy of Holies or Most Holy Place. Dyan din daw isa-sacrifice dapat ni Abraham si Isaac sa bato na yan. Yan po, kasi dyan po yan sa, sa Mount Moriah yan. Kaya protektado po yan ng mga M. At yan po ang pinagtatalunan ng mga M at J. Pero ayon nga sa pag-aaral ng mga archaeologists, kasama na doon si Kaufman, na nagkamali daw ang mga Moon sa location talaga ng stone na ito. At hindi nga daw po yan ang original location, kundi sa north yards ng DOR, ang tamang spot ng Holy of Holies. Ang sabi po ng isang pastor na nakapunta sa actual place na ito, vacant daw po ang north side ng DOR. Yung north at saka yung south side ng DOR ay vacant daw po yon. At super lawak daw po ng mga ito. Kakasya nga daw po ang isang football field sa lawak nito. Ibig sabihin, may enough room para itayo ang Jewish temple na hindi kailangang gibain ang pag-aari ng mga M. At kung totoo po na hindi sa Holy of Holies ang kinatatayuan ngayon ng DOR, then ang ibig sabihin po nun, nakatayo ang DOR sa court outside sa original location ng Jewish temple. Ibig sabihin, nakatayo ito sa court ng mga Gentiles na ibinigay ng Diyos dito sa verse 2 sa ibang nation. In other words, the M built the rock over the wrong rock. So sa pagsasabi na huwag sukatin
ang court of the Gentiles dahil ibinigay na yon sa mga nation. Ang ibig po niyang sabihin nun, mag-e-exist at the same time ang pag-aari ng mga moon at ang tribulation temple ng mga stars. Ang stars, alam niyo na po kung sino ang mga yan, yung pong binanggit ko kanina. So malinaw na meron pong temple sa tribulation. At kung paano po ito may tatayo, pwedeng magko-coexist ito at ang DOR, kung tama po si Asher Kaufman at ang ibang archaeologists na hindi naman sa Holy of Holies nakatayo ang bato ng mga moon. At kung mali naman po siya at tama ang kiniklaim ng mga moon na ang pwestong kinatatayuan ng kanilang pag-aari ay kung saan ang Holy of Holies, then kailangan pong gibain ang pag-aari nila para maitayo ang third temple. Dahil hindi po pwedeng itayo sa kung saan lang na spot ang Jewish temple. Kailangan sa same spot po ito itatayo kung saan ang foundation stone, kung saan ang Holy of Holies, at ito ay sa spot na pinagtatayuan ng mga naunang temples. Abomination po pag ginawa nilang kaya hindi niyo po ba nakita? Wala silang temple? Dahil nga po, ang paniniwala nila, itong kinatatayuan ng DOR ay nandoon ang foundation stone. Kaya hindi po sila nagtatayo ng temple. Diyan lang po sila, yan ang paniniwala nila, okay? Na pwedeng magtayo. Hindi ko po alam kung paano mababagong paniniwala nila at kung paano mangyayari yan, okay? So ngayon, pag-aralan naman po natin kung paano mapapapayag ni AC ang mga moon na payagan ng mga J na magtayo ng kanilang temple sa Mount Moriah. Dahil sa ngayon, imposible pong mangyari yan. Bantay sarado po yan. Ang mga guards nga daw po dyan sa kanilang bato, ay kargado. At bawal po doon na magdala ng kahit anong related sa Kristyanismo. Yung Bible natin, bawal po doon, bawal magdasal, etc. Bawal ang lahat ng, basta related po sa Christianity, bawal. Pero kapag dumating na po ang AC, na siyang magiging leader ng mga bansa, mapapasunod po niya ang mga moon na payagang maitayo doon ang temple ng mga J. Dahil ang iniisip po ng mga moon at ng mga J na ang Messiah ay ang AC. Okay? So, naghihintay po sila dyan Papayagan nila ito dahil kapag dumating na sa scene ng AC, iisipin ng mga moon na ito ang kanilang pang-12 pari. Ito po hindi ito ang original na nito, okay? Pwede niyo itong i-search kung anong ibig sabihin nito. Basta may 12 o 12, yun po. Niyan po yun, makukuha niyo na, nasa internet po yan. Sinabi ko lang 12 pari para po hindi masyadong Si Grace, ask ko may itang AC. Nano itang AC? Joe, aircon. Joke. Nano yung AC? Puta dandaman mo yung AC. Kaya katamo kay. Yung kalaban ng kay. Yung AC, yung kalaban ng itang rider ng itang white horse. Sige, i-message ko na may kumari ko, te. Wow. Yung kalaban ng Kaijo, kalaban ng God. Okay, magpanggap. Happy ni AC. Or yung aircon tamo. Yan. So ngayon, yun nga, sabi ko, ang isipin ng mga moon na si AC ang kanilang pang-12 pari or sa atin, Messiah. Magkaroon po muna tayo ng konting pag-aaral patungkol sa paniniwala ng mga moon. Karamihan po sa atin, iniisip po na ang mga moon ay pare-parehas lang. Well, mali po tayo doon. Ang mga moon ay may 2 grupo. So tawagin na lang po natin ang 2 grupo na ito sa pangalang full moon and half moon. Halos parehas po ang paniniwala ng mga ito when it comes in their belief, like fundamental I beliefs and articles of faith. Ang pagkakaiba po nila ay hindi religious doctrine, kundi political leadership. Ang bangayan na ito ay nagsimula noong mamatay ang kanilang propeta. Ang mga full moon, ito po ay naniniwala na ang dapat humalili sa kanilang propeta bilang successor ay galing dapat sa kanyang pamilya. Specifically, ang kanyang son-in-law, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya. Okay? Ito po mga full moon kasi na to, kamag-anak po sila ng kanilang propeta, ng propeta ng mga moon. Okay? Sila kamag-anak ng full moon ang kanilang propeta. Okay? Taliwas po ito sa paniniwala naman ng mga half moon. Naniniwala ang mga half moon na ang dapat napapalit sa kanilang propeta bilang kanyang successor ay isang tao na sa tingin nila ay karapat-dapat at sumusunod sa customs na ipinatutupad ng kanilang propeta at malalaman iyon through voting system.
Ang dahilan nila is to guard the eye faith and to protect the eye state. Now, both full moon and half moon believe in a M Messiah or itang ausandang panglabing dalawang pari. Okay? Yung 12 na yun, sa mga M, tingnan nyo po, makikita nyo yun kung isa-search nyo. Dahil mababasa nyo yun, makikita nyo yun nasa internet. So, ang unang pari sa tribo ng mga full moon ay ang son-in-law ng kanilang propeta. And of course, ang mga sumunod pa na mga pari or leader ay mga anak ng mga previous na pari. At ang panglabing dalawa or pinakahuling pari ay si Eminem. Yung ano lang po, initial lang ang inano ko, si Eminem. Okay? MM po kasi yan. Noong namatay ang tatay ni Eminem, ang kanya noon ay 5-year-old lamang na anak na si Eminem ay biglang nawala sa funeral nito. After daw ng kanyang pagdarasal sa eulogy ng kanyang ama, hindi na daw ito muling nakita pa. Ang paniniwala ngayon ng mga full moon, ito ay buhay pa at nagtatago lamang. Kasi para po sa kanila, kahit gaano katagal, pwedeng i-preserve ng Panginoon ang buhay ng isang tao kung gugustuhin niya. Yun po yung paniniwala niya. At iyon po ang darating na Messiah na pinapaniwalaan nila. Naniniwala po sila na itinago po ito ng Diyos para sa Day of Judgment. Ayon po sa kanila, ang Messiah ay lalabas right before the end of the world. Mababasa lahat po yan sa internet kung titignan nyo lang. Naniniwala sila na ito ang magro-rule sa buong moon countries at sa buong mundo for 7 years. At si Jesus naman, na kinikilala nila bilang propeta, ay magiging kanang kamay daw ng Messiah nila. Naniniwala sila that Jesus is going to perform miracles to show the truth of their mission, to bring justice and peace to the world. And they expect their Messiah to bring peace and justice by the sword kung kinakailangan. Ibig sabihin, through force kung kailangan. Ano pong napansin nyo sa kanilang Messiah? Parang hinihintay po nila ay ang AC. Di po ba? Ano ang dala ng AC na nasabi ko po kanina? Peace. Pero temporary peace lang. At ang version naman po nila ng Jesus ay exact replica ng sinasabi po ng Book of Revelation na false prophet. Pakibasa po. Bessie, nandiyan ka? Pakibasa. Si Sister Myla na lang. Wala po yata. Nandiyan ba? Pahayag Sister Myla. 90. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ng taong may tatak na halimaw at sumasamba sa imahin nito. Silang dalawa ay tinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Yung halimaw po dyan, yan po si AC, okay? Yung huwad na propeta, yan po yung, yun, yung ang tawag dito, yung sinungaling na propeta, yan po yung sinasabi ko kanina na in-expect nila parang si Jesus ang tinitingnan nila doon. Kaya kapag lumabas na po sa scene ang AC, ang mga full moon ay maniniwala na siya ang panlabing dalawang pari nila at ang mga half moon naman ay tatanggapin siya bilang kanilang Messiah. At ganun din po ang mga Hudyo. Iisipin din po ng mga Orthodox Jews. Para po sa mga hindi alam ang ibig sabihin ng Orthodox Jews, ito po yung mga traditional na Hudyo na sumusunod at kinikip ang tradisyon na namana pa nila sa kanilang mga forefathers. Kapag lumabas na po sa eksena ang AC, iisipin ngayon ng mga Orthodox Jews na ito ang kanilang Messiah. Napag-aralan po natin na hindi tinanggap ng mga OJ si Jesus bilang kanilang Messiah dahil sa pagkiklaim niya na siya ay anak ng Diyos. Well, ang paniniwala po nila, hindi anak ng Diyos ang Messiah, kundi ito ay tao lamang. Noong nasa Israel daw po ang isang pastor na pinapakinggan ko, may nakausap daw po siyang isang OJ. Sinabi daw ng lalaki sa kanya, ang pagkakaiba daw ng mga J and Christians. Ang sabi niya, kayo ay naniniwala na si Jesus ay Messiah. Sila daw po ay hindi. Dahil nga sa pagkiklaim niya na siya ay Son of God. Ang kanila pong supporting verse ay mababasa sa Deuteronomy 18:15. Ang sabi po dito, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you. Si Moses pong nagsasalta dito. From your fellow Israelites, you must listen to him. Si Moses daw ay tao lamang. Kaya, tao lang daw ang Messiah.
Tama naman po yun. Dahil fully man naman po ang ating Panginoong Yesus. Yun nga lamang, hindi lang po siya fully man, kundi siya po ay fully God na nababasa po natin sa Bible. At yun ang hindi po nila matanggap. Ibig bang sabihin nito na ang AC ay magmumula sa lahi ng mga Hudyo? Hindi po. Dahil Messiah po ang tinutukoy sa verse na ito at hindi ang AC, okay? Ang sabi po ng pastor, nakausap ng Hudyo na ito, though naniniwala sila na katulad ni Moses na 100% man ang darating na Messiah, pero hindi naman sila nag-expect na isa itong Hudyo. Basta ang inihintay lang po nila ay isang lalaki na gagawin ng 3 bagay na para po sa kanila ang Messiah lamang ang makakagawa. Kasi tinanong daw po siya ng pastor, kung naniniwala ka na na sa Messiah at kung inihintay niyo siya, paano niyo siya mare-recognize? Yun po yung tanong ng pastor. What will he be like? Yun po yung tanong nila. Kailangan po kasi di ba may signs para malaman na ito na ang Messiah ang hinihintay nila. And interestingly, ang description po na ibinigay po ng AJ na to, nakausap ng pastor, ay katulad po ng AC na darating. Kaya sila po ay madideceive sa first half of tribulation, yung mga moon at yung mga OJ. Madideceive po sila dahil nga ang inihintay nila ay si AC. So ito po, ang mga gagawin daw po ng Messiah na darating na hinihintay nila. Sabi po, He will bring peace to Israel and Jerusalem. Next, He will allow them to rebuild the temple. And third, He will make Jerusalem the most important place on the face of the earth, which is going to be accomplished when you build the temple. At nagbigay po sila ng 3 supporting verses dito. Una, Isaiah 11 verse 9. Pakibasa po, Sister Nova. Walang mamimisala o gigiba sa Sayon ang banal kong bundok sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon tulad ng karagatan na puno ng tubig. Pakibasa po, Sister Sharon. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. At last po ito, pakibasa po, Sister Charm. Habakuk 2:14, sapagkat kung paanong ang karagatan ay puno ng tubig, ang lahat ng tao sa mundo ay mapupuno rin ng kaalaman tungkol sa kadakilaan ng Panginoon. So para po sa kanila, hindi mangyayari ang 3 propesiya ng mga prophets na ito kung hindi nakatayo ang temple. Alam niyo po ba na ang temple ang focal point sa buhay ng mga OJ? Para masabi na sila po ay prosperous, na sila ay mananagumpay, kailangan may temple. Bakit? Dahil para po sa kanila kapag ganoon kasama nila ang presensya ng Diyos. Sa Old Testament, noong ginudge po sila ng Panginoon, umalis ang presensya ng Diyos sa temple. And after that, ano po nangyari? Destruction. Ipinasakop po sila sa mga Babylonians, kaya nawasak ang temple. Mababasa po yan sa Ezekiel 10. At yung kasalukuyang kalagayan po nila ngayon, doon sa Jerusalem, kung saan sa may Mount Moriah or yung mas kilala ngayon na sa Temple Mount, hindi po Jewish temple ang nakatayo. Pagiging talunan po yan sa part nila. Ang dahilan, dahil hindi po nila tinanggap si Jesus Christ bilang kanilang Messiah. Ngayon, sa pagpasok po ng AC sa eksena, hindi lang ang mga moon ang madidisib nito, kundi pati ang mga tao ng Diyos. Mapapaniwala din niya sila dahil maghahatid siya ng kapayapaan sa kanilang bansa at hayaan sila na i-rebuild ang temple. By that time, wala na ang isang grupo ng mga tao na maaaring makarecognize sa AC because they have been taken away. Hindi kasi lalabas itong si AC hanggat nandito po ang mga Kristiyano. Yan po ang sinasabi sa 2 Thessalonica 2 verses 3 to 8. Pakibasa po, Ate Hazel. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos, at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na ito
nang kasama niyo pa ako riyan? Alam niyo kung ano ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon, palihim ng kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ilalayag siya kapag inalis na ang pumipigil. So tayo pong mga Kristiyano ang restrainers or pumipigil para lumabas ang tao na ito. Dahil ang restrainer ay ang Holy Spirit na nasa atin. Pero once na-rapture na po ang church, lalabas na ito dahil walang makakakilala sa kanya. Kasi tayo po, pagka lumabas ngayon yan, kilala natin, alam natin dahil pinag-aaralan nga po natin eh. So hindi po siya lalabas hanggat nandito tayo. Kaya nga po maraming madideceive na mga tao sa time na yon dahil wala pong makaka-recognize sa kanya. Nakita po nyo ang dahilan kung paano silang lahat ay madideceive at kung paano magagawa ng AC na makipag-negotiate sa kanila para sa peace treaty with Israel. At mababasa po sa chapter 13 na hindi lang sa moon countries maglilid ang AC, kundi sa buong mundo. Dahil madideceive niya ang mga tao dahil sa power na ibinigay sa kanya ni Satan. Ito, sabi po dito sa Pahayag 13, verses 1 to 4, pakibasa po, Sister Maricel. Ayan. Pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. 2, ang halimaw ay parang leopardo at may mga paang katulad ng sa oso. Ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw, walang makakalaban sa kanya. So yung pong dragon, katulad ng sabi ko kanina, si Satan po yan. At yung sinabi niya na ibibigay niya yung kanyang trono, ang tinutukoy po dyan yung world system. Yung pong paghahari niya, di po ba na pag-aralan natin si Satan ang naghahari po nito. So, and then he's going to be able to convince the leaders to allow Israel to rebuild the temple. At kaya makukonvince niya ang mga leaders na kasama niya sa organization na itatayo po nila ay dahil most of them are moon. Sa mga huling araw, magiging malakas po ang puwersa po ng mga moon. Nasabok po nila yan. Yan actually po ang paniniwala nila. Naniniwala po sila na dapat ang pananampalataya nila ang sinusunod ng lahat ng tao. Kaya kung alam ko, pamilyar po kayo dito itang metong relihiyon. Keng English, baloy na po ito. At magkaroon ka nung makanto, keng end times. So ngayon, may idea na po kayo kung bakit possible na maitayo ang third Jewish temple sa Mount Moriah. So may tanong po kayo dito sa ating pinag-aralan bago po tayo mag-move on? Kung wala na po mga kapatid, mag-move on na tayo. Okay? So, and then sa midpoint ng tribulation, lalabas na po ang totoong kulay ni AC. Sabi po dito, and they will tread underfoot the holy city for 42 months or 1,260 days or 3.5 years. Tread under means to trample down. As the victor, they are now in control. For 42 months or 3.5 years, si AC at ang kanya pong government ang may control sa Jerusalem at sa templo. Dito na po magdo-dominate si AC. Ito po yung sinasabi ni Luke sa Lucas 21:24. Pakibasa po, Sister Nova. Lucas 21:24. Ang iba sa kanila ay papatayin sa espada at ang iba na may dadalhin bihag sa ibang mga bansa. At ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi Hudyo hanggang sa matapos ang panahon itinakda ng Diyos sa kanila. So ito din po yung sinabi ni Prophet Daniel na nabasa natin kanina sa Daniel 9:27 na abomination that causes desolation. Na binanggit din ni Jesus sa Matthew 24. So babasahin ko po ngayon sa English para makita po yung word na abomination and desolation. Ang sabi po dito,
So when you see the abomination of desolation, pero actually ang tamang ano nga daw po yan dapat, abomination that causes desolation, is spoken of by the prophet Daniel standing in the holy place. Malamang yung statue po or image ng beast ang tinutukoy dito ni Jesus. Beast or AC, parehas po yun, okay? Let the reader understand. Then those in Judea must flee to the mountains. An abomination is something that causes disgust or hatred, yung pagkasuklam. And desolation is abandon, a state of complete emptiness or destruction, yung iiwan. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya yung ibang mga teacher, ang patamang interpretation po nila dito is abomination that causes desolation. Ibig sabihin, yung kasuklam-suklam na bagay na yon ang magiging dahilan para iiwan nila ang temple. So yun po, dahil sa gagawin po ng AC sa kanilang temple, i-abandon ito ng mga Hudyo, ganun din ang kanilang city. Maalala nila ang sinabi ni Prophet Daniel at ng 2 witnesses at gagawin nila ang sinabi ni Jesus to flee to the mountains. Further explanation po dito is verse 13 ng chapter na ito later on, okay? At ang gagamitin ni God para sa conversion ng mga Hudyo ay ang 2 unique evangelistic team na mababasa sa verses 3 to 6. Ang sabi po dito, and I will grant authority to my 2 witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. And if anyone wants to harm them, fire flows out of their mouth and devours their enemies. So if anyone wants to harm them, he must be killed in this way. These have the power to shut off the sky so that rain will not fall during the days of their prophesying. And they have power over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every plague as often as they desire. So once again, the speaker who will grant authority to these 2 witnesses is not identified. Pero malamang po sa hindi, si God the Father po ito or the Lord Jesus Christ. Witnesses is the plural form of martus in Greek, kung saan nakuha po ang English word na martyr. Dahil marami pong early Christians ang nag-witness patungkol kay Jesus Christ na ang naging kapalit ay ang kanilang buhay, kaya inequate po ang salitang witness sa pagiging martyr. And since laging ginagamit ang salitang ito sa New Testament na ang tinutukoy ay tao, therefore we can conclude na ang tinutukoy na 2 witnesses na ito ay mga tao talaga. May iba po kasing Bible scholars na naniniwala na ang 2 witnesses na ito ay representation lamang ng charts. Parang symbol lang, para pong ganun. Ibig sabihin, ini-interpret po nila ang verse na ito symbolically rather than literally. Pero mali po ang interpretation na yon, because a sound exegesis requires that you literally interpret the Bible unless the text clearly indicates otherwise. Example po, si Satan. Nabasa ka natin kanina, tinawag po siyang dragon, di po ba? Pero malalaman po na si Satan ang tinutukoy dito dahil sa verse 9. Kung babasahin niyo po yung buong chapter 12, makikita po doon na in-identify siya, na siya yung old serpent, ang sabi po. Kung hindi po natin nakita ang identification ng tinutukoy ng text sa buong chapter, then malamang nasa mga susunod na chapters po ito. At kung wala pa din po ito sa mga sumunod na chapters, then malamang hidden ang identity po nito or pwedeng symbolism nga lamang ito. Ganun po ang tamang pag-interpret sa Bible. Yung iba po kasi hindi nila tinetake literally ang nakasulat sa Book of Revelation. Kaya nagkakaroon po sila ng problema sa pag-i-interpret. Malalaman naman po natin na ito ay symbolic or figure of speech kapag binasa natin ang buong context nito. We can't just pick and choose what we want to interpret literally and what we want to interpret symbolically. Hindi po pwede ang ganoon. Dahil totoong tao, totoong lugar, at mga pangyayari ang inaaral po natin dito sa Bible. Pangalawa, lahat po ng binasa nating mga numbers dito sa passage na ito are taken literally. Like yung sa verse 2, 42 months or 3.5 years. Nila pong itatrample ang holy city, and that is half of the tribulation period. Then in verse 3, sinabi na 1,260 days. Yun ay 3.5 years din ang itatagal daw ng ministry ng 2 witnesses.
At sa verse 7, mababasa po doon na sila ay pinatay ng beast. At sinabi sa verse 9 and 11 na ang prophets na ito ay nakahandusay ang bangkay sa streets for 3.5 days. Ngayon, kung literal na numbers po ang mga ito, ano ang dahilan para hindi po natin i-take literally ang 2 witnesses na ito? Malinaw po that these 2 witnesses are real people, and uulitin ko po, they do not represent the charge. Neither, hindi rin po sila symbolic, okay? Neither symbolic. Ngayon, balik po tayo sa verse 3. Napansin niyo po ba na nagsisimula ito sa conjunction na N? At ginagamit po ang conjunction to join 2 words, phrases, or sentences, or 2 thoughts together. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, verse number 3 is going to continue the thoughts of verses 1 and 2. In other words, itong dalawang witnesses na ito ay connected sila sa temple na itatayo sa tribulation. May mahalagang reason why God wants the temple to be rebuilt. Bawat ginagawa po ng Diyos ay may dahilan. Kasi kung para sa sacrifice kaya itatayo ang temple, alam naman po natin na tinapos na ni Jesus ang final sacrifice. Kaya hindi po yun ang dahilan. Verses 3 to 6, ang isa po sa dahilan kung bakit kailangang may temple. Para po mas maging effective ang ministry ng dalawang witnesses na ito. Bakit ko po nasabi yun? Tulad po ng sabi ko kanina, God promised that Israel as a nation would be saved, that Israel as a nation would be converted. At alam naman po natin na hindi pa nangyayari yun dahil most Jews hate Jesus. Mangyayari pa lamang po yun, yung nabasa natin kanina sa Romans 11:25-26, na ito po'y mangyayari pa lamang sa midpoint ng tribulation. Yung po sinabi dito na ng Israel ay masisave, hindi naman po yan literal na buong Hudyo, okay? But majority po sa kanila ay mako-convert. At iyon ang isa pong role na gagampanan ng dalawang saksi na ito na ipinadala ng Diyos na magpapatotoo patungkol kay Jesus Christ as the Messiah na hinintay ng mga Hudyo. Because the Bible requires the testimony of 2 people to confirm a fact or verify truth na mababasa po sa Deuteronomy 19:15. Pakibasa po, Sister Charm. Huwag ninyong hahatulan na nagkasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangang may 2 o 3 saksi na magpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. So napakahalaga po ng magiging role ng dalawang ito sa conversion ng mga Hudyo. At dahil sa kanilang ministry, kaya kailangan na may temple. Tulad po ng sabi ko kanina, the temple has always been the focal point of Judaism. Kaya kapag itinayo pong muli ang temple, once again, magiging focal point po ito ng mga Hudyo. At syempre kapag naitayo muli ang temple, babalik po ang sacrificial system na ginagawa ng mga Hudyo. Tulad ng sabi ko pa kanina, hindi nila pwedeng gawin ito kung saan-saan lamang. Dahil nasa Bible po yan na dapat sa temple lamang nila ito gagawin. At doon po papasok ang role ng 2 witnesses na ito. Isa sa role na gagampanan po nila is to prophesy. Sa New Testament, kapag sinabing to prophesy, hindi lamang predicting the future ang ibig sabihin nito. Tulad ng nasabi po ng asawa ko last Bible study sa pinagawa kay Apostle John na i-prophesy, ang ibinigay po sa kanya ng na book. Sa New Testament, ang primary meaning po ng prophesy is to speak forth, to proclaim, or to preach. So gagamitin ni God ang 2 witnesses na ito to proclaim to the world the judgment of God. Like nung time po ni Noah, before the flood, nagpahayag po si Noah sa mga tao ng papalapit na judgment and called them to repent. Ganon din ang ginawa ni Moses before the plagues in Egypt. Kinausap po muna niya si Pharaoh para sa maayos na pagpapalaya sa mga Israelites at sa maaaring gawin ng Diyos kapag hindi siya pumayag. Ganon din po ang gagawin ng 2 witnesses na ito. They will fearlessly proclaim God's judgment, wrath, vengeance, and the need for repentance. Wawarningan po nila ang mga tao, especially ang mga nasa Jerusalem, ang mga Hudyo, sa final outpouring ng judgment ni God, and then eternal hell will follow. And at the same time, ipoproclaim din po nila ang gospel, calling people to repentance
and faith in the Lord Jesus Christ. Magiging witness po sila sa mga isinulat ni Moses at ng mga propeta patungkol sa Messiah, na ito ay na-fulfill na ni Jesus Christ. Ipoproclaim nila ang Lordship ni Jesus Christ at ang kanyang pagiging Messiah. At ang itatagal po ng kanilang ministry ay 1,260 days or 3.5 years of the tribulation. Malamang sa hindi, nagsimula po ang ministry ng mga ito sa pagbukas ng first seal hanggang sa midpoint ng tribulation. Dahil sa midpoint pa lamang sila papatayin. At kung nakapag-worship sila sa temple at nakapag-prophesy doon sa temple without any interruption from the AC, isa lang po ang ibig sabihin nun. Nag-minister sila sa first half of tribulation. Dahil sa first half po, malaya ang mga Hudyo naggawin ang mga gusto nilang gawin sa temple. Dahil andun pa po yung nagpapanggap pa yung AC doon eh. Hindi pa niya nilalabas ang totoong kulay niya. At hindi po sila pumunta kung saan-saang lugar or bansa lamang. Kasi nabasa natin kanina, makikita din po yan sa na sa ibang makikita pala sa ibang succeeding verses na sila ay kinagalitan ng buong mundo, ng mga tao. Pero paano mangyayari 'yon? Ibig sabihin ba na sila ay nagpunta sa iba't ibang lugar? Hindi po. Doon lamang po sila sa Jerusalem nagminister. Kaya lamang malalaman niyo po mamaya, makikita natin kung bakit nakita sila ng buong mundo, okay? Dahil sila po ay namatay kung saan daw naipako ang kanilang Lord, na mababasa po sa verse 8. Yan po yung sabi. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. So saan po ba na-crucify si Jesus Christ? Sa Jerusalem, di po ba? So sa Jerusalem po ang focal point ng ministry ng dalawang ito. And the reason kung bakit doon sila sa Jerusalem ay dahil nandoon po ang temple. Ano ang effective way para i-call out ang mga Hudyo sa kanilang maling practices? Sa temple. Habang ginagawa po ng mga priests ang kanilang duty, habang ginagawa nila ang sin offerings, then probably these two witnesses will rebuke them in a loud voice. Sasabihin nilang, Christ took our sin and became our sin offering. Sasabihin po nila ang sinabi sa 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin was made sin on our behalf, that we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. At habang pinapatulo po ng mga pari ang dugo ng animal sa altar, isisigaw ng two witnesses na ito ang nakasulat sa Hebrews 10:4. For it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. At ipoproclaim na nila ang mga ginawa ni Jesus Christ as our sin bearer. I-reveal nila ang spiritual significance sa lahat ng ginagawa ng mga paring pagsasacrifice at ituturo ito kay Jesus Christ, ang Messiah. Parang iyon pong ginawa ni Jesus sa dalawang disciples niya sa road to Emmaus na mababasa po sa Luke 24:27, kung saan dinala sila ni Jesus sa scripture para ipaliwanag sa kanila ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya mula sa mga aklat ni Moses, which is the law, hanggang sa mga isinulat na mga propeta. So these two witnesses will do the very same thing to the Jews. They will reveal from the law and the prophets that Jesus is the Messiah, and they will explain the spiritual significance of everything that the priests do and how it points to Jesus. Paano po ang ginagawa nila ay nagpo-point kay Jesus Christ, yung ginawa niya sa cross. At tulad ng sabi ko, pinaka-effective pong gawin ito sa temple. Dahil doon po nagkakatipon-tipon ng lahat ng Hudyo. Matanda, bata, lalaki, or babae, lahat doon po ay nagpupunta. Iyon ay isa sa dahilan kung bakit po ipapatayo ng Diyos ang templo. And then, ito pa po ang sampatunay na tao talaga ang mga ito. Ang sabi sa verse 3b, cloth in a sackcloth. So, ang suot po nila ay sackcloth. Kaya po ito tinawag na sackcloth dahil gawa po ito sa sako. Yung mga sinaunang sako, hindi po yung mga sako natin ngayon. Okay? Mabigat po ito na magaspang na magalas. Sackcloth in ancient times is a symbol of mourning, distress, grief, and humility. So, example po dyan, si Jacob, nung malaman ni Jacob na namatay si Joseph, nagsuot po siya ng sackcloth
bilang pagpapakita ng pagluluksa or pagdadalamhati niya. Ayan, sa Genesis 37:34. Pakibasa po, Sister Sharon. Pinunit agad ni Jacob ang kanyang damit at nagdamit ng sako bilang pagluluksa. Nagluksa siya ng matagal sa pagkamatay ng kanyang anak. At marami pa pong tao sa Old Testament ang nagsuot ng sackcloth bilang pagpapakita ng pagdadalamhati, distress, grief, at humility. Yung two witnesses dito ay nakadamit panluksa para ipakita ang kanila pong matinding sorrow, grief, heartaches dahil sa wretched and unbelieving world, populated by wicked and sinful people na ayaw magrepent. Nagdadalamhati din po sila dahil sa nalalapit na paglapastangan sa temple, oppression sa mga Hudyo, at ang pamamayagpag ng AC sa pwesto. Their identity? These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. Marami pong Bible scholars over the years ang may iba't ibang interpretation dito sa verse na ito. Hindi nagbanggit po kasi ng pangalan si Apostle John kung sino sila, kundi in-identify lang niya na ang dalawa daw na ito ay two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. Galing po ang description na ito sa book of Zechariah. Ang sabi po dito, then the angel who had been talking with me returned and woke me, as though I had been asleep. What do you see? He asked. I answered, I see a solid gold lampstand with a bowl of oil on top of it. Around the bowl are 7 lamps, each having 7 spouts with wicks. And I see 2 olive trees, one on each side of the bowl. Then I asked the angel, what are these, my Lord? What do they mean? Don't you know? The angel asked. No, my Lord, I replied. Then he said to me, this is what the Lord says to Zerubbabel. It is not by force, nor by strength, but by my spirit, says the Lord of heaven's armies. Nothing, not even a mighty mountain, will stand in Zerubbabel's way. It will become a level plain before him. And when Zerubbabel sets the final stone of the temple in place, the people will shout, may God bless it, may God bless it. Then another message came to me from the Lord. Zerubbabel is the one who laid the foundation of this temple, and he will complete it. Then you will know that the Lord of the heaven's armies has sent me. Verse 10, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin, to see the plumb line in Zerubbabel's hand. The 7 lamps represent the eyes of the Lord that search all around the world. Then I asked the angel, what are these 2 olive trees on its side of the lampstand? And what are the 2 olive branches that pour out golden oil through 2 gold tubes? Don't you know? He asked. No, my Lord, I replied. Then he said to me, they represent the 2 anointed ones who stand in the court of the Lord of all the earth. So related po ang passage na binasa ko sa gagawin ng 2 witnesses sa tribulation. Noong time na bumalik na po ang mga Hudyo sa kanilang lugar, after nilang ma-exile sa Babylon, inutusan sila ng Diyos na itayong muli ang templo sa pangunguna po ni Zerubbabel. And Joshua na high priest, mababasa po yan sa Ezra 3 verse 8. Hindi po si Joshua na pumalit kay Moses ito, okay? Kundi pumili po sila ng high priest para sa kanilang tinatayong temple at Joshua po ang pangalan niya. Along the way, nagkaroon po sila ng problema sa pagtatayo ng templo dahil sa opposition po ng kanilang mga kalaban. So God gave the prophet Zechariah a vision. Sa vision po ni Zechariah, nakita niya ang 2 olive trees standing beside the lampstand in the presence of God. Itong 2 olive trees na ito ay nire-represent sina Zerubbabel and Joshua the high priest. The meaning of this vision in Zechariah chapter 4 was that God would supernaturally anoint or supernaturally enable Zerubbabel and Joshua to rebuild the temple. Hindi nila magagawa ito sa sarili nilang pamamaraan, kakayahan, at power, but they would be able to do it by the power of the Spirit of God. Alam ko, familiar po kayo dito sa verse 6.
Dahil ginawa pa pong song iyan, kung di po ako nagkakamali, di po ba? Christian song? Ang sabi po dyan, then he said to me, this is what the Lord says to Zerubbabel. It is not by force, nor by strength, but by my spirit, says the Lord of heaven's armies. That was the whole point of this vision, that Zerubbabel and Joshua would not be hindered by their enemies. Wala pong makakapagpahinto sa kanilang gagawin na plano ng Diyos. But God would supernaturally anoint them to be able to complete their task. Ngayon, balikan po naman natin ang two witnesses sa tribulation at paanong nai-relate po ito sa kanila. Ang ibig sabihin po ng Revelation 11 verse 4 na tulad ni na Zerubbabel at Joshua na supernaturally inanoint or enable sila ni God para matapos ang pagtatayo ng temple in the midst of opposition, ganun din ang gagawin niya sa two witnesses na ito. They are going to be supernaturally anointed to complete their work in the midst of opposition. Kaya nga, ang sabi po niya sa verse 3a, and I will grant authority to my two witnesses. Kaya ang mangyayari pong conversion ng mga Hudyo ay hindi dahil sa power ng two witnesses na ito, kundi dahil sa power ng Diyos na nasa kanila, gagamitin lamang sila ng Diyos para sa katuparan ng plano niya. At dahil anointed po sila, wala kahit isa, even si Satan, ang makakapigil sa misyon na ibinigay sa kanila ng Panginoon hanggat hindi pa po ito natatapos. Anong ibinigay po niya sa kanila? Para hindi po sila makanti ng kalaban. Verse 5. Ang sabi po diyan, and if anyone wants to harm them, fire flows out of their mouth and devour their enemies. So if anyone wants to harm them, he must be killed in this way. Kung ganyan po ang power na mayroon sila, sino ang maglalakas loob na kumalaban sa kanila? Parang nagbuwis na ng buhay ang sino mang kumalaban sa mga ito. Hindi sila marerebuke directly dahil bubugaan po sila ng apoy ng mga ito. But I'm pretty sure may mga nagtangkang kalabanin po ang mga ito at namatay. Kaya kahit galit na galit ngayon yung mga nakakita nitong mga nangyayaring ito, kahit nagalit ang mga Hudyo sa mga ginagawang pag-interpret ng two witnesses, pag-interrupt ng two witnesses na ito sa kanilang practices, wala silang magawa. Kahit gusto na nilang patayin ang mga ito, wala po silang magagawa, kundi ang manahimik na lamang at hayaan ng mga ito na gawin ang gusto nilang gawin. Sigurado, 100% po yan. Galit na galit ang mga Hudyo sa mga ito. Di po ba, nung si Jesus Christ ay nangangaral, ilang beses po siyang tinangkang patayin ng mga Hudyo. Pero hindi po siya napatay dahil hindi patay. Napakatagal po nilang inasam na maitayong muli ang temple at ibalik ang sacrificial system. Tignan niyo po yan sa Temple Institute. Nandyan po, makikita po doon kompleto ng gamit nila. Then, andito ang two witnesses na ito na nagre-rebuke sa kanilang practices. Sino ang hindi magagalit kung dinidisturb ng mga ito ang kanilang ritual or service? Example na lang po sa ating worship service, bigla may mga nagsisigaw at tagano, di ba? Mainis po tayo, di ba? So parang ganito rin. Sa kanila, habang ginagawa lang kalang service, ang kalang ritual, itong mga two witnesses na ito, i-rebuke sila right away na mali ang kanilang ginagawa. Pero hindi po nila mapalabas ang mga ito sa temple. Dahil kung sino man ang magtangkang kalabanin ng dalawa na ito, gagamitan sila ng kanilang power. Bubugahan nila ng apoy ang kanilang kaaway para sunugin. So sa ganitong paraan po nila papatayin ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. At hindi lang po ang mga Hudyo ang galit sa mga ito, okay? Kung natatandaan po nyo, coexist ang temple ng mga Hudyo at ng ibang nation. Ibinigay sa kanila ang outer court, yung court ng mga Gentiles. Siyempre, naririnig din po ng mga ito ang sinasabi ng two witnesses na ito. At malamang sa hindi, naka-televise pa po ito sa dami ng marites ngayon. Sigurado, ipopost po ito sa mga social media nila or any sites na mabuview ng buong mundo. Kaya naman, galit na galit ang lahat ng mga non-believers sa buong mundo sa dalawang tao na ito. At tuwang-tuwa po ang mga ito nung sila ay namatay. Makikita po yan sa verses
9 and 10. Later, pag-aralan po natin yan. Nagdiwang po ang mga non-believers nang mamatay ang two witnesses na ito. Ibig sabihin, these two witnesses are paying in their neck. Kaya all non-believers sa buong mundo wants these two witnesses to die. But tulad po ng sabi ko kanina, no one can touch them until their ministry is completed. Because it's not by their might, it's not by their power, but it's by the Spirit of God. Kaya nila nagagawa yon. At alam niyo po yan, mga kapatid, walang makakahadlang sa plano ng Diyos. If He wills, it will surely happen. And then verse 6, give us an insight kung sino ba ang two witnesses na ito dahil sa kanya kaya po nilang gawin. Ito daw ang kayang gawin ng mga ito. These have the power to shut up the sky so that rain will not fall during the days of their prophesying. And they have power over waters to turn them into blood and to strike the earth with every plague as often as they desire. Ang mga nakagawa po ng mga miracles na ito sa Old Testament ay sina Moses and Elijah. Elijah shut off the rain from heaven for 3 years na mababasa po sa 1 King 17. Pakibasa po, Sister Myla. Beko mo ang tubig. May isang propeta na ang pangalan ay Elias. Nakatira siya sa Tisbe na sakop ng Gilead. Sinabi niya kay Ahab, tinitiyak ko sa iyo sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran na wala ni hamog o ulan na dating sa loob ng ilang taon, hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog. Kinalaunan natuyo ang ilog dahil hindi na umuulan. 3 taon nang walang ulan, isang araw sinabi ng Panginoon kay Elias, humayo ka at makipagkita kay Ahab dahil pauulanin ko na. So, yun po yung kayang gawin ni Elijah. Si Moses naman po, kaya po niyang gawing blood, yung water. Napag-aralan po natin yan sa previous na Bible study natin, di po ba? And he also struck the Egyptian with plagues. Makikita po yan sa Exodus chapter 7 hanggang 11. So hindi ko na po nilagay dito dahil mahaba. Hindi lang po yan. Noong mag-transfigure po si Jesus sa Mount of Transfiguration, sino po ang nakita ni na Apostle Peter, John, and Andrew na kasama ni Jesus? Sina Moses and Elijah, the two Old Testament prophets. At dahil na-rapture po si Elijah at hindi na namatay, at ang bangkay naman po ni Moses ay hindi nakita, kaya madami pong naniniwala na Bible scholars na talagang ang dalawang Old Testament saints ang tinutukoy na two witnesses dito. Nasa propesiya din po ito ni Prophet Malachi na mauunang babalik si Elijah bago ang end times. Ito, mababasa po dyan sa Malakias 4, verse 5 to 6. Pakibasa po, Sister Sharon. Makinig kayo, bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak upang pagdating ko ay hindi ko isusumpa ang inyong bayad. So kaya nga po, noong makita ng mga Hudyo ang mga ginagawang himala ni Jesus Christ, tinanong siya kung siya na ba si Elijah. Because Elijah must return for the return of their Messiah. Ito po ang dahilan kung bakit maraming Bible scholars na naniniwala sina Moses and Elijah ang two witnesses na ito. Si Moses daw po ang nagre-represent sa law at si Elijah naman ang nagre-represent sa mga prophets. So you have the law and the prophets prophesying about Jesus, proving from the word of God that Jesus is the Messiah and commanding people to repent. Dahil ang mga Hudyo, naniniwala lamang po sila sa book ni Moses and the prophets. At yun po ang Old Testament book. Di po nila pinapaniwalaan ang New Testament, okay? Pero para po sa akin, mas tamang sabihin na nasa dalawang ito ang spirit ni na Moses and Elijah. Hindi po sila talaga mismo, okay? Tulad po sa sinabi ni Jesus patungkol kay John the Baptist na kung tatanggapin ng mga Hudyo ang mga pangaral ni na John the Baptist patungkol sa Messiah, then si John the Baptist na nga daw ang Elijah na hinihintay nila. Ayan, mababasa po yan sa Matthew 11 verses 11 to 14. Pakibasa po, Sister Maricel. Wala na mangaral si Juan hanggang ngayon
Nagpupumilit ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. 13, sapagkat bago pa dumating si Juan, ipinahayag na ng lahat ng propeta at ng kautusan ni Moses ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At kung maniniwala kayo sa mga pahayag nila, si Juan nga ang Elias na inaasahan ninyong darating. So kung totoong sina Moses at Elijah nga po ang darating, hindi naman po yun imposible na mangyari. Dahil wala pong imposible sa Diyos. Kung halimbawa gusto niya pababain yung dalawa na yun, di po ba? Na ngayon ay nasa langit at nag-i-enjoy doon. Lang miraculous power similar to those two Old Testament figures. Darating po ang two witnesses na ito in the spirit and power of Moses and Elijah. So alinman po sa dalawa ay posible. Okay? And then 7 to 9, when they have finished their testimony, and the beast that comes up out of the abyss will make war with them and overcome them and kill them. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Those from the peoples and tribes and tongues and nations will look at their dead bodies for 3.5 days and will not permit their dead bodies to be laid in a tomb. And those who dwell on the earth will rejoice over them and celebrate, and they will send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. So pinrotektahan sila ni God hanggang sa matapos ang kanilang misyon. At noong natapos na po ang misyon nila, hinayaan na ng Diyos na mamatay sila ng beast. Ang beast po, ang sabi ko kanina, ay si AC, okay? Ito ang una sa 26 times na nabanggit ang beast sa Book of Revelation. Yung mas detailed information po about sa beast ay sa chapters 13 to 17. Dito parang introduction pa lamang. Pinapakita dito kung saan galing ang beast na ito. Ang sabi, galing daw siya sa abyss, indicating that he is empowered by Satan. Dahil napag-aralan po natin sa ating mga previous na Bible studies na mga demons ang nandoon sa abyss. Though tao po ang tinatawag na beast dito, okay? Siya naman ay energized by the demonic presence and power na nagmumula sa abyss. And since si Satan po ay tinawag na dragon sa chapter 12 and verses 3 to 9 na nabasa po nga po natin kanina, di ba? Kaya ang beast na ito ay hindi po si Satan. Makikita sa chapter 13 na ito ang world ruler na darating na mag-unite sa mga bansa at mas kilala po ito sa tawag na AC. Yung tinatanong kanina ni Sister Nova, ito yun. Si Beast, si AC, at yung sinabi at yung message ni Sister Maricel sa kanya, yun. Siya yun. Okay? Hindi natin pwedeng banggitin, mas mabuting huwag na natin banggitin dito yung kanyang para sigurado. He will rule over the people of the world and demand their worship in chapter 13 verses 1 to 8. At laking tuwa po ng buong mundo with the beast, the AC, yung aircon. Finally, overcome them and kill the two witnesses. So siya po ang pumatay sa kanila. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which mystically, better spiritually, is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Ang great city na tinutukoy po dito ay ang Jerusalem, which is spiritually called Sodom and Egypt. Kaya dinescribe po dito ang Jerusalem na Sodom and Egypt dahil gusto pong ipakita ni Apostle John na ang dating Holy City ay katulad na ngayon ng mga lugar na ito na galit sa Diyos at galit sa kanyang salita. At sa pagsasabing the two witnesses will be killed in the city where also their Lord was crucified, mas pinatunayan po nito na ang location na tinutukoy dito ay ang Jerusalem. Dahil doon daw napako ang kanilang Panginoon. Tulad po ng sabi ko kanina, sa Jerusalem na crucify si Jesus Christ, kaya sa Jerusalem lamang nagminister ang two witnesses na ito na dahil nandoon din po ang temple. Patunay po yung pagsasabing kung saan na-crucify ang kanilang Lord, ang location ng ministry ng two witnesses na ito. And those from the peoples and tribes
and tongues, and nation will look at their dead bodies for 3.5 days and will not permit their dead bodies to be laid in a tomb. The use of the all-inclusive phrase peoples, tribes, tongues, and nations indicates that people around the world will look at the dead bodies of the two witnesses. Ito po yung sinasabi ko kanina. Pero hindi po sa personal. Tulad ng sabi ko, ang focal point po ng ministry ng dalawang witnesses na ito ay sa Jerusalem. Pero makikita po sila ng buong mundo dahil sa satellite television or some other form of visual media. Hindi na po imposible yan sa panahon natin ngayon na super advanced na ang ating technology. So ang mga bansang buwan o yung mga moon, malaking insulto po sa kanila kapag hindi pinayagan na ilibing ang isang tao. Kung yung isa o kamag-anak nila, ganyan. Exposing an enemy's dead body was the ultimate way of dishonoring and desecrating them. Ibig sabihin, ganoon po katindi kanila ng mga tao. Kaya hindi sila inilibing or payagang mailibing man lang. Pagpapakita po ito ng pang-iinsulto sa kanila. Kaya hinayaan sila sa ganoong kalagayan sa loob ng 3.5 araw. This emotional response graphically reflects the finality of their rejection to the gospel. And verse 10, and those who dwell on the earth, di po ba usually pag dwell on the earth, mga non-believers po yan, ang tinutukoy dyan, will rejoice over them and celebrate, and they will send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. Katulad ng sabi ko kanina, paano po sila natotorment? Dahil sa kanilang pagpapahayag. Di po ba masakit ang katotohanan? Masakit pakinggan ang katotohanan. Ang lahat ng non-believers ay nag-rejoice sa nalaman nilang pagkamatay ng dalawang witnesses na ito. The world is going to be able to gaze at their dead bodies because of TV, dahil sa mga satellite. At bilang celebration sa nangyaring ito, magbibigayan po sila ng mga regalo. Alam niyo po ba na isa ito sa practices ng mga buwan na bansa na kapag meteya po yung karelang kalaban, yung kapatid o yung enemido, mag-celebrate la po by giving gifts. Nabasa ko po yan sa site ni Amir Charfati. Anya kanong pesa bugande po yung bansang Israel. Bayo niya yan, November 23. Anyang pesa bugande kaning bansang Israel yan. Ating metong mete. 16 years old yan. Yung magpasapog po detang M ne. Detang M pilareta. Tapos ating 20 years old na, ating 20 naman nakatao may sugatan. Kareng taga-Israel, kareng OJ. Baloy na nun gewada, yan. May miyala pong candy. Di ba? At may kaila, may sayalo. So, sipa nyo, makanta po yung karelang gagawan. So, isang ano po yan, form of celebration da. Itang mamielang candy, kapag yung karela pong kalaban, yung kapatid, ating nalyaring matsura king kapatid. Makanta po ito. But this intentional celebration is going to be short-lived. Dahil ang sabi sa verses 11 and 12, but after the 3.5 days, the breath of life from God came into them, and they stood on their feet, and great fear fell upon those who were watching them. And they heard a loud voice from heaven saying to them, come up here. Then they went up into heaven in the cloud, and their enemies watched them. Katulad ng kanila pong Panginoong si Jesus Christ, ang two witnesses na ito ay muli ding nabuhay after 3.5 days. Ngayon, napalitan ng matinding takot at panandaliang kaligayahan na nararamdaman po ng mga non-believers na nagdiriwang sa kanilang pagkamatay. Bakit po sila natakot? Dahil baka babalikan sila para gantihan ng mga ito. Siyempre po, ang mga sinful man, ganyan po silang mag-isip kung paano makakaganti. Dahil yun po yung ano nila kung paano makaganti. So inisip nila itong mga to, ay, naku, nabuhay silang muli, paano tayo niyan? Gagantihan tayo ng mga to. So takot na takot po sila. Pero iba po yung plano ng Diyos. Ang sabi, they heard a loud voice from heaven saying to them, come up here. Then they went up into heaven in the cloud, and their enemies watched them. Most likely, ang boses na ito ay ang boses po
ni Jesus Christ na tumawag din kay Apostle John sa chapter 4 verse 1 para umakyat sa langit. Then the two preachers went up into heaven in the cloud as their enemies watched them in awe. The two witnesses are raptured. Pero hindi po katulad ng mangyayari sa church. Kasi ang rapture ng church, ang sabi, in the twinkling of an eye. In other words, mangyayari to ng super quick or super fast that you didn't even really see it or realize it. Try po niyong kumurap. Mas mabilis pa daw doon ang mangyayaring rapture sa mga Christians. Though na-rapture din po ang two witnesses na ito, pero hindi ganoon kabilis. Ang nangyari po sa kanila ay katulad ng nangyari sa kanilang Lord na si Jesus Christ noong umakyat po ito sa langit. Ang sabi po dito sa Gawa 1 verse 9, pakibasa po, Sister Charm. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas at habang nakatingin sila sa kanya na bumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Ganito po ang mangyayari sa two witnesses na ito. Habang nakatingin ang mga kaaway nila, dinala sila sa langit and for sure, televised din po yan. Bakit sa tingin po nyo hindi sila pinag-preach after nilang mabuhay muli? May gusto po bang sumagot? Bakit hindi po sila nagpahayag ng salita ng Panginoon after nilang mabuhay at sila'y pinaakyat na kagad sa langit? Gusto nyo po ba sagutin, mga kapatid? Siguro ate, yun lang yung pinapasabi ni Lord sa kanila na gawin nila. Oo, tama. Oo, dahil yun lang ang kanilang misyon. At isa pa pong dahilan kasi, mga kapatid, dahil sabi nga po ni Jesus, signs and wonders do not make the gospel believable. Because if unbelievers do not listen to Moses and the prophets, Old Testament writings po ang tinutuko dyan, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Yun po yun, ang kapatid ng dahilan. Bukod sa yun nga lang, ang kanilang mission is hanggang doon lang, na parang hindi na sila mag-ano kasi kung ang utusan sila na mag-preach, magpipreach pa nga naman ng mga yan. Pero ang isa din pong dahilan kasi kahit mag-preach sila, wala na pong saysay. Dahil ang sabi po ni Jesus Christ, kahit ang may isang tao na muling mabuhay at magpahayag ng salita ng Panginoon, hindi po mababago ang paniniwala ng mga unbeliever. Kaya noong nabuhay po muli si Jesus Christ, hindi naman po siya nagpakita sa mga non-believers. Ang nakakita lamang po sa kanya ay ang mga followers niya. Yun po yung katotohanan, ganun po tigas ang puso ng mga non-believers. Verse 13, and in that hour, there was a great earthquake, and a tenth of the city fell. 7,000 people were killed in the earthquake, and the rest were terrified and gave glory to God of heaven. So pagkalipas po ng ilang oras after ma-rapture ng two witnesses na ito, lumindol sa Jerusalem, and 1/10 of the city is destroyed. A tenth of Jerusalem is destroyed, and 7,000 people were killed in the earthquake. Sa Greek text, ang term na people dito is literally names of men. May pangalan po. May sinasabing mga tao ito, mga prominenteng tao. Ang 7,000 po na ito. Malamang po, ito po yung mga leaders in ACIS world government. As a result of the violent earthquake at yung pong astonishing resurrection of the two witnesses, the rest were terrified and gave glory to the God of heaven. The rest must refer to the inhabitants of Jerusalem. Yung mga Hudyo na kumilala kay Jesus Christ dahil nakita po nila na totoo yung sinasabi ng mga two witnesses. Naniwala sila na ngayon sa pahayag ng mga ito na si Jesus Christ nga ang kanilang Messiah. They repent and begin to give glory to God. Kanina pag tinutukoy po nyo, kung mapapansin nyo kanina pag tinutukoy po nila yung mga non-believer, ang sabi, earth dwellers. Di po ba? Pero dito iba yung sinabi nila. And the rest were terrified and gave glory to God. So ibig sabihin, ito po yung mga chosen people ni God na pinili niyang i-save. At sila po ay nakakilala. Nagrepent po sila. At tinanggap po nila si Jesus Christ as their Messiah. Ang ano po kasi dahil giving glory to the God of heaven is a mark of genuine repentance in the Bible. Makita po yan natin sa Romans 4:20. Ang sabi po dito, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya, pinapurihan niya ang Diyos.
This passage then describes the reality of the salvation of the Jews in Jerusalem. As God fulfills His pledge of blessing for Israel na nabasa po natin kanina sa Romans 11, at dahil dito, nagalit po si AC. Okay, sa ginawa pong pagkakasave, ito, sa ginawang pananampalataya po ng mga Hudyo, nagalit po ngayon si AC. Kaya ang ginawa niya, tinapos po niya ang paghahandog sa templo at itinanyuyan roon ang kanyang larawan and demanded na siya po ay kilalaning Diyos. When the AC enters the temple and declares himself to be God, dito po marirealize ng mga Hudyo na sila ay nalinlang. Abomination or kasuklam-suklam po para sa kanila ang ganito na paglalagay ng kanyang statue or image sa loob ng Holy Temple at sasabihin siya ay Diyos. Alam niyo po ba na merong ruins doon na natira, yung pader lamang Western Wall yata ang tawag doon, na doon po nagdarasal yung mga Hudyong natira ngayon na nandoon sa Jerusalem. Pero hindi po sila pumapasok kung saan nandoon yung DOR na pinapaniwalaan nilang pinaglalagyan ng foundation stone. Bakit? Dahil natatakot po silang mamatay. Dahil dahil alam naman po natin, di po ba napag-aralan natin na ang sino mang pumasok sa Holy of Holies na walang pahintulot ng Panginoon ay namamatay. Yun po yung dahilan kung bakit para sa kanila abomination and ang gagawin nitong AC na to na pagtatayo ng kanyang image sa loob ng temple. At dahil sa bagay na ilalagay ni AC na ito at sa pagsasabi niya na siya ay God, kaya i-abandon ng mga Hudyo ang kanilang temple at ang kanilang city. Ito ang advice sa kanila ni Jesus sa verse 16, that they should flee to the mountains once yung sacrilegious object ay itinayo na sa temple. At dahil doon, they are gonna flee for their lives. At kapag inabandon na po nila ang temple at ang holy city, ite-take over po ito ng mga moon. At mas lalakas ang puwersa ng mga ito dahil sa kanilang Messiah na si AC. Iyon ang ibig pong sabihin ng and they will tread underfoot the holy city for 42 months. Sila po ang magte-take over ng holy city at ng temple sa loob po ng 3.5 taon or for the rest of the tribulation. So nakita po natin dito na habang pinupour out ni God ang kanyang judgment, kasabay din niyang ibinubuhos ang kanyang love and mercy. Habang may namamatay dahil sa kanilang kasamaan, kaya ginajudge sila ng Panginoon, meron din pong binibigyan naman ang Panginoon ng buhay na walang hanggan. So despite the AC's maniac attempts to destroy Israel, God will measure off Israel to save, preserve, and protect the nation. As Zechariah wrote, 2/3 of Israel will be purged in judgment, and the remaining 1/3 will be saved and enter the glory of Messiah's earthly kingdom. Mababasa po yan sa Zechariah 13, verses 8 to 9. Pakibasa, Sister Charm. Mamamatay ang 2 sa 3 bahagi ng mga tao sa buong lupain ng Israel. At ang 3 bahaging matitira ay lilinisin ko tulad ng pilak na pinadadalisay sa apoy. Susubukin ko sila tulad ng gintong sinusubok sa apoy kung tunay o hindi. Tatawag sila sa akin at diringgin ko sila. Sasabihin ko, sila ang aking mga mamamayan. At sasabihin din nila ang Panginoon ang aming Diyos. So on that positive, hopeful note, the interlude ends here. But for the unbelieving world, however, it ends with a warning that the second woe is past. Behold, the third woe is coming. The 7th trumpet, the third woe will soon sound. Mababasa po yan sa verse 15 ng chapter na ito. At ang dala po nito ay ang final bowl judgment. Extended po yung 7th trumpet hanggang chapter 20, okay? Hanggang sa may tayo yung pag-ano po ng kingdom ni Jesus Christ. And the return of Christ in glory to set up His kingdom. Yun po yun. Quickly in Greek is tachu or taku, means speedily, by surprise, suddenly, or readily. Ibig sabihin, anytime, ibubuhos na po ang mga ito. So dito po nagtatapos ang first part ng chapter 11. Thank you for listening, mga kapatid. God bless everyone and enjoy your holidays. Pero pagka
kung sakaling matapos ko po yung second part, kasi meron po kasing celebration yung anak na kaibigan namin sa Sunday. Pero konti na lang po kasi yung second part 5 verses na lang ito. So kung makikita ko na makakaya po natin siya ng 1 hour or so, mga less than 2 hours, gagawin po natin siya ng mas maaga. Nang sa ganoon, bago po tayo mag-holiday, natapos po natin yung chapter 11. At least yung pong flow ng thoughts is mag-aano siya, connected pa rin siya. Kasi alas 4 pa lang naman po mag-i-start yung celebration. So ngayon, pwede po natin siyang simulan ng 2. Agahan na lang po natin mga 2 dito, tapos sa Pilipinas ay 6 and sa Vietnam ay 5. So mga